semantics. Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. yes Chair, or no? tinatanong ko lang naman. Do not control my answer. Kung Your Honor, this is not an inquisition. This is a democratic process of investigation. Manila Times po ito. I was really looking for a confrontation so I could kill. Sinabi niyo po ito. Yes. Nagdadasal po ako na nagmumotor ako na may mag-hold upper dyan. At kung maabot na kita, talagang patayin kita. Yes, ma'am. Mr. Chair. Tanungin kita, where were you the other day at 4 o'clock in the afternoon? Point of order, Mr. Chair. Yan nga sinabi ko. Mr. Chair. Sinabi ni former President Duterte, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan ang instruction ko. End of quote. And the only way na hindi kayo makulong and to justify the killing is bigyan mo talaga ng panahon na lumaban. Tama po ba? Yan ang sinabi ninyo. Eh, kung may criminal dito na 50, kung mapatay ninyo yung 30, di 20 na lang, eh, hindi na masyado problema dyan sa akin. Of the members who want or who wish to propound questions later on to our resource persons. So, but before that, may we ask our resource persons to please take their oath before the committee. COMSEC, please administer the oath. Thank you, Mr. Chair. All those resource persons who are attending this hearing for the first time. So, we would like to request the former president to please stand, and Attorney Delgra and nanays who are here. Hindi pa kayo naka-oath na. Yung hindi pa naka-oath, Yung pong hindi pa po nakakapag-oath, pwede pong tumayo tayo at mag-oath po tayo. COMSEC, please proceed. okay. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this congressional inquiry, so God may help you? They said in the affirmative, sir. The oath has been administered. Thank you. Very much to our resource persons. Thank you very much, COMSEC. Now we will proceed now with the interpellations. I have here a list of names of the members who wish to ask questions. The first to follow the tradition of the House, where we give the first crack of asking questions, is from the member of the minority. Congressman Arlene Brosas, you are now recognized. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat, Mr. Chair. Magandang umaga po sa ating lahat. Mr. Chair, first of all, siguro i-reiterate ko lang yung kaninang sinabi ni Chairman Benny Abante na we would like to remind na wala sanang mga Excuse salita. me, Congressman Brosas, I'm sorry. This is a oversight on my part. Meron pa hong nasa agenda. I am really, really sorry, Congressman Brosas. We have invited members from, what group is this, DSJJ? May I have the list of the names? So, bigyan po namin kayo ng pagkakataon na magsalita, pero 2 minuto lamang po. Kung maaari, iksian nyo po kasi po ayaw po nating tumagal bago po tayo mag-proceed sa ating pagtatanong. So the first, who's going to be recognized first? Okay. Opo. Sir, we first recognize Father Flavi Villanueva. You have 2 minutes, Father, kung maaari po. Yes.
Magandang umaga, Chair. Magandang umaga po sa lahat dito. Ako po ay si Father Flavie L. Villanueva, SVD. Isang pare na nakakita, nakasaksi, at patuloy na kumakalinga at naghahandog ng paghilom sa mga balo ulila na biniktima ng war on drugs noong nagdaang administrasyon. At dito ay nakita ko ang kawalan ng katarungan, kawalan ng sistema, at higit sa lahat, ang karumal-dumal na pagpatay sa mga nasalaylayan. Aldrin Pineda, 13 years old. Bakit ako pinatay ni Omar? Si Omar ay isang pulis sa Tondo. Micah Alpina, pangarap ko maging pulis. Pero pulis din ang pumatay sa kanya, 3 taong gulang. Erwin, 29 years old. Ipagluluto kita ng pansit, bibili lang ako, pagbalik ko, pagdiriwang natin ang kaarawan mo. Hindi na siya bumalik at 6 na bala ang tumoda sa kanya. Naka-civilian pero kompleto sa battle gear. Si Berto ganun din. Ang huli niyang wika, papasada lang ako ng tricycle, pagbalik ko, pagdiriwang natin ang birthday mo, mahal. Civilian ang pumatay, pero tinorture, tinago, bago pinasabog ang bungo. Kung nagkaroon ng kawalan ng sistema sa pag-imbestiga, nagkaroon ng sistemang pagpatay sa kanila. Mahigit 200 ang kasama ko sa baba. Lahat sila may kwento. Lahat sila nawalan. At ang nawala sa kanya ay ang mga taong bumubuhay sa kanila. Katulad doon na sabi ko sa Quadcom, bago ko ibigay yung microphone sa mga kasamahan kong naririto sa pangunguna ni Randy De Los Santos, na siyang kumakatawan sa program Paghilom at susunod magsasalita. Sabi ko sa Senado, kung mayroong sistemang pinagmamalaki, kung mayroong baril na ginamit ang mga nanlaban at tunay na nanlaban sila, then, Mr. Chair, let it happen today. Let it happen in this Quadcom. Let us call the directors of operations and ask ilang baril ang naroroon sa kasalukuyan. Then we would know kung ilan po ang tunay na nanlaban, kung meron talaga na nanlaban. Those firearms would have corresponding reports attached to them. It should have. Then we would know the real reason, if it's a myth, kung gawa-gawa o totoo. But because what we know is that what happened in Davao simply was replicated nationwide. I will park for the moment and allow the victims that I'm with to speak, beginning with Mr. Randy De Los Santos, the uncle of Kian De Los Santos. Okay, maraming salamat po, Father Flavie. Thank you for cooperating. Sa lahat po ng tatawagin namin, pwede pong maiksi lamang po, ha? The next is Attorney Cristina Conti, NUPL NCR. You have 2 minutes. Yes, thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, Your Honors, we are here as lawyers, advocates, and supporters of victims of extrajudicial killings during the time of President Rodrigo Duterte. We charge him as liable for crimes, the most heinous of which would be crimes against humanity in the acts of murder and other inhumane acts. And these acts would include illegal and wanton arrests and detention, torture, harassment, violations of the right against self-incrimination,
and most critically, violation of the right against due process. He is liable under the principle of command responsibility as the most senior leader, as the commander and the superior authority over police and other state security forces. He is liable for conspiracy because of the institution of a state policy to neutralize, negate whomever he identified as so-called quote-unquote enemies of the state under the guise of anti-drugs, anti-criminality, and anti-insurgency campaigns. He is liable as a principal by inducement or a principal by indispensable cooperation, having ensured that these killings and these crimes are committed with horrifying impunity. Your Honor, kasama ko po ngayon ang mga parang sinakluban ng langit at lupa noong panahon na yon. Pero ililinaw po namin na hindi po kami sasama, hindi po namin susundin yung imbitasyon ni Presidente Duterte na sumama sa kanya sa impyerno. Dito lang po kami sa mundong ibabaw para Thank you, po Attorney ipaglaban Conti. ang katarungan. Opo. Your Honor, Please avoid Yes, Your Honor. taunting. Whatever, for lack of a better word, iwasan po natin yon. Yes, Kasi Your po, Honor. tayo po ay mga professional dito at gusto po natin na sana maging matiwasay yung ating pagpapakonduct ng hearing na ito. I hope you understand. yes, Your Honor. I'm just echoing statements from the Senate hearing, Your Honor. But anyway, ang para po sa amin, wala pong kapatawaran kung walang katarungan at walang katarungan kung walang katotohanan. Kaya ito pong pagkakataon na ito ay para po malaman kung bakit ang quote-unquote war on drugs, gera laban sa droga, naging massacre ng mahihirap. Kung bakit, akala ko ba ubusan ng droga, ang nangyari po parang meron pa palang protector ng mga drug lord na nasa posisyon. At nandito po ang ating mga biktima para isalang po sa ating pong komite at sa investigasyong ito kung ano nga ba ang tunay na nangyari at kung sino ba ang dapat managot. Maraming salamat po, Mr. Salamat Chair. po. Salamat po, Attorney Conti. Ang susunod po na magsasalita ay si Miss Christine Pascual. 2 minuto lamang po, Mrs. Kung maaari. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Christine Pascual, ang nanay po ni Joshua Lacsamana po. Na nangarap lang po na isang maging gamer at napagsabay naman niya po yung pag-aaral at ang kanyang kahiligan. Natanong ko lang po kasi sa aming mga nanay, kung hindi rin po, sana po, naging batas ni Mr. President po, ang pagpatay na walang makukulong, sana po wala pong maraming namatay na ganitong inosente mga bata po. At lalo din po kami nasaktan ng kalooban nung time pong nalaman namin na may reward. Parang ganun lang po, napaglaruan yung buhay ng mga mahal namin sa buhay. Kaya, kay biro man po o hindi, ang nasabi niya pong batas niya, hindi rin po maganda sa aming kamukha namin mga mahihirap. Kaya lang po lumalakas din ang loob namin. Ito na lang po yung paraan sa kamukha namin mga mahihirap kung paano po manawagan sa inyo at buksan po ang puso nyo. Na hindi po biro ang hanggang ngayon ang nararamdaman namin. Nagmahal lang po kami ng mga pamilya namin. Kaya ganito po kami lumalaban. Hindi sana magkakaroon ng ganitong maraming namatay ko, na disiplina po agad ang ginawang batas po ng ating presidente. Salamat po. Okay, maraming salamat po, Mrs. Ang sunod po ay si Miss Lore Paslo. Lore Paslo po. Pasko po. Lore Pasco, may 2 minuto po kayo, ma'am. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Leore Pasco. Nanay po ako ng 2 anak ko na pinaslang. Ano po yan? May 2017. Ito po ay isang security guard at ito naman po ay binata. Ang masakit po ay 4 po yung naiwan. Mahirap po sa amin talaga na
hanggang ngayon po ay walang hustisya dahil po wala talaga pong masusing investigasyon para doon po sa mga pinaslang. Kaya nagpapasalamat po kami sa ganitong pagkakataon dito po sa binigay sa amin sa Quadcom na makadalo para po maipahayag namin ang kung anong nangyari po sa aming mga mahal sa buhay na pinatay na lang po ng ganon-ganon na lang po na wala pong tamang proseso po ng pag-iimbestiga. Kaya po isang ano rin po na kahit alam po namin talaga sa aming kalooban na talagang siyempre natatakot po kami. Pero ngayon po ay nakaharap na po namin si Presidente Duterte at sana po ay hinihiling namin na talagang lumabas po ang buong katotohanan na para po magkaroon na ng katarungan ang lahat po ng mga pinaslang, hindi lang po ang aking anak, kundi po lahat po ng mga pinaslang nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, yung madugong patayan po ng war on drugs. Maraming salamat Sige po. po, salamat din po. Ang huling magsasalita ay si Miss Mary Ann Domingo. May 2 minuto po kayo, ma'am. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po yung asawa tsaka ina nun pinaslang noong September 16, 2016 po. Narito po ako na nagpapasalamat na mabigyan ng pagkakataon na makapagsalita. Sa totoo lang yung war on drugs, lubos kaming nawala ng dignidad. Inalisan kami ng dignidad ng mga may halos naging kontrolado po ang ginawa ng war on drugs. Yung time po noon, natutulog lang po kami na aming pamilya. Inakyat po kami ng mga kapulisan. Paulit-ulit ng mamakawang aking asawa at ang aking anak. Pagkatapos po noon, hinila po kami palabas. Sa pilitan kami hinila palabas. At makikita mo po doon na pati yung isang anak ko po ay binitbit sa van. Tapos po noon, bigla po kami may mga narinig na putok. Pinatay na po yung aking asawa at anak. Yung time na yun po, halos paulit-ulit po kami nagmamakaawa na mag-ina na makapasok po doon sa bahay na yun. Pero wala po kaming nagawa dahil marami pong mga pulis na yun. Halos pinatay po yung ilaw doon po sa iskinita namin. Pagkatapos po noon, nung nadala po sa hospital yung aking asawa at anak, may lumapit po na mga kapulisan. Hindi ko po alam na soko po yun, tsaka funerarial na po yun. Yung time na yun, hindi pa po napapaslang yung asawa at anak ko. Nandun na po yung mga polis na yun. At yung funerarial na yun, na kala ko po mga polis po yung kasama po nila. Halos naging kontrolado po yung ginawa nila no, na yung ginawa po nila yun ay hindi po tama. Kaya narito po kami na sana po mabigyan ng hustisya kami mga biktima. Okay, maraming salamat po, Mrs. So, we will now proceed. Congresswoman Brosas, you are recognized. You have 10 minutes. Pasensya na po sa aking oversight. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, again, i-reiterate ko lang, Mr. Chair, yung reminders no, na hindi magsabi ng pagmura, siguro, kasi sanay po yung nakaraan, kahit po sa Senate hearing, may mga ganun. Ano? Respeto naman sa atin dito, and sana po concise sa pagsagot, kung ano lang ang tanong, yun din lang ang sagot, at mag-defer ng i-defer ang mahahabang explanation kasi nakikita nyo naman, Mr. Chair, madami talagang gustong magtanong ngayon eh. Kaya sana po ganun yung ano, no? And simple lang naman po yung mga tanong ko. It has to do with kung ano din yung mga sinabi ng dating Pangulo doon sa Senate hearing. Yan, Mr. Chair. First, yung observe decorum. Tapos, syempre, tulad po ng sinabi ni Chairman Abante, hindi po tayo mangingimi na mag-point of order kapag nilabag po itong mga ito. Yun. Now, Mr. Chair, I would like to direct my questions, Mr. Chair, to Rodrigo Duterte. Mr. Chair, noong October 28, sinabi ni dating Pangulong Duterte
under oath sa harap ng Senado, and I quote, I and I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis. Pursuant to my order, ako ang managot. At ako ang makulong, wag yung pulis na sumunod sa order ko. Ang tanong natin, Mr. Chair, the families of innocent extrajudicial killing victims are present. Yun po yung pinagsalita nyo kanina. So can the former president look them in the eyes and say once more that he takes full legal responsibility for the deaths of their loved ones, Mr. Chair? Mr. President, can you, What's the question? what is the question? Can you repeat the question? Mr. Chair, sinabi niya po na full responsibility. So, Mr. Chair, totoo ba yan? Correct. Very correct. Since I was a president, and there was this, until now, serious problem about drugs, I had to issue or make a policy statement about drugs. At all that happened, yung nangyari pursuant to my order to stop the drug problem in this country, akin yun. Akin na akin yun. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal, akin yun. Thank you, Mr. Chair. I take full responsibility for it. Thank you, Mr. Chair. Yun po yung tanong ko. Yung families of innocent extrajudicial killings, kayo din. File the case in court. Mr. Walang Chair. problema. Nandiyan ang korte. Yes, Mr. Chair. Second question ko. Responsable kayo kasi polisiyan nyo yon. Kumbaga, tatak Duterte. Dahil polisiyan nyo rin yan, tama ba? Sa Davao. Nung nasa Davao pa kayo. Tama ba na tawagin po itong Davao model or Davao style? Mr. Chair? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. Chair, yes or tinatanong no? ko lang naman. Point of Session order. suspended. Point of order, Mr. Chair. Ano ka, pulis? Point of order, Mr. Chair. The session is suspended for the meantime, so please, let's take time to calm things down, okay? Para ho maayos ang ating hearing sa ngayon. Hearing is resumed. Please proceed, Congresswoman Rosas. Yes, Mr. Chair. Napakasimple lang po ng tanong ko. Tinatanong ko lang po kung yes or no, Davao style ba yung inyong modelo. Mr. Chair, ayaw niya sagutin. So, Mr. Chair, hindi ko maintindihan yon. I'm What is sorry, your personality, Your Honor? if I may, Secretary Bello, we normally, the committee does not allow the counsel of the witness to speak because the role of the counsel is limited only to counseling his client on his rights. Hanggang doon lamang po. But we cannot ask you to answer any questions that will be asked by any of the members. And that is what Thank you, is Your in the Honor. rules. Thank you, Your Honor. Actually, I'm not answering the question of Congresswoman Rosas, Your Honor. My point is, Your Honor, to allow the resource person to finish his answer.
Okay, we will do that. Thank you, Attorney Bello. Thank you, Your Honor. Thank you. Congressman Brosas, maybe it is perhaps the former president would like to elaborate on his answer. We may ask questions that is answerable by yes or no, and as much as possible, we would ask the resource person to say only answer yes or no. But if he wishes to elaborate, and as long as it is germane and related to the answer to your question, we will allow that. But Yes. we will make it very, very short. Yes, Mr. Chair. Pwede namang mag-expound, Mr. Chair. Ang tinatanong ko lang, sa particular question na yun, maaari naman siyang sagutin ng yes or no. And then the explanation, Mr. Chair. Opo, opo. Mr. Do Pres- not control my answer, kung Your Honor. This is not an inquisition. This is a democratic process of investigation. Okay, thank you, Mr. President. Sana po, if there are questions that will be propounded by the members, hopefully, medyo, kung gusto po natin mag-elaborate, we will allow that, provided that kung maaari po sanang iksian lamang po natin nang sa ganun, malinaw. And for the members who wish to ask questions that are answerable by yes or no, please make the questions very clear para ho masagot po ng yes or no, Your Honors. So I hope para ho maayos yung ating patakbo ng ating hearing sa ngayon. So please proceed, Congresswoman Brosas. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, ang tanong ko, sinasabi nyo rin na ang war on drugs ay talagang utos nyo. Diba? Pag sinabing war on drugs, Duterte yan. Sa inyo na nadikit yan. Unless, eto po, tanong na pwede nyo i-expound. May iba kayong gustong itawag doon? Meron po ba kayong gustong ibang itawag doon? Wala na po. Sabi ko, I assume full responsibility for whatever happened in the actions taken by the law enforcement agencies of this country to stop the drugs or the serious problem of the drugs affecting our people. Mr. Chair, next question. Nung naging mayor po kayo, sabi nyo naging safe ang Davao. Tama po ba? That would be that should be answered by a third person. I would not be answering that. It would be presumptuous of me to conclude. Hindi ako magsabi. I never said that Davao City was not publicly. Mr. Chair, as mayor, masasabi nyo na naging safe ang Davao sa panahon nyo? Talaga. Kasi Talaga. walang kriminal sa kalye, Talaga. walang snatcher, Walang snatcher. walang akyat bahay, Walang akyat bahay. walang magnanakaw, Walang magnanakaw. walang mamamatay tao. Walang mamatay tao. So yun po lahat, yes. Oh. So walang mga kriminal o walang insidente ng kriminalidad, bakit po? Merong mga incident, not totally. It could be a dream of a city not to have any criminal incidents or violence. Pero overall, Davao City was safe. If the test or standard would be that a citizen of the city can walk all over the city and men and children can go home safely, unmolested, undisturbed. That was the standard that I gave to the police of Davao City.
Mr. Chair, I would like to ask, no, hindi ba nagkandamatay sila sa panahon na yon? Marami po. Sino-sino po ang mga pumatay? Wala akong listahan yan, ma'am. We have to go to the... Tawag nito. Hindi ako, hindi ko bit-bit. Ang bit-bit ko lang ho yung hindi. Mr. Chair, I would like to ask again, no? Sa inyo po na karanasan, kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Mga 6 o 7. So Ewan what- ko kung natuluyan yung, hindi ko na follow up sa hospital kung natuluyan. Quote ko lang, ipaalala ko ulit, Mr. Chair, kasi mula din ito sa Senate hearings, ano? I-quote ko lang po kayo, in Davao, I used to do it personally, just to show to the guys that if I can do it, why can't you? Correct. Sinabi niyo po yan sa mga business leaders sa meeting sa Manila. At kung paano niyo ginode ang mga police officers to gun down suspects. Tama po ba? Yes, if they present a violent resistance. That's the only thing there. You can kill the criminal if you are personally in danger of losing your life too. Ito But ba, hindi mo pwedeng patayin yung kriminal nakahandcuff o nakatali. Hindi trabaho ng lalaki yan. ito pong second, Mr. Chair, na quote, kayo rin ito. And I'd go around in Davao with a motorcycle, with a big bike around. And I would just patrol the streets looking for trouble also. Manila Times po ito. I was really looking for a confrontation so I could kill. Sinabi niyo po ito. Yes. Nagdadasal po ako na nagmumumtor ako na may mag-hold upper dyan. At kung maabot na kita, talagang patayin kita. At kung basta kriminal ka, wala akong pasensya sa kriminal. Pagka lumaban, patayan. So, Mr. Chair, kanina po kasi sinabi ni Duterte na he takes full legal responsibility. Yes. Siya ang mananagot at Yes. makukulong sa ginawa ng mga kapulisan. Yes. Kung sa inyo po ang policy, inaako nyo rin ang accomplishment nito. Yung lahat po, kasi kung naaalala ko sa war on drugs, yung mga accomplishment, may nahuli, nagbebenta, gumagamit, gumagawa ng droga. Lahat yan. Ma'am, if you are the city executive or mayor, lahat ng utos mo na ginawa ng pulis, and all the consequences, sagot ko yan. Pati ang ginawa ng pulis, sagot ko yan. Pati po yung accomplishment kung may nahuli, enforcement of law yun. Accomplishment din po yung na-confiscate na drugs. Tama ba? Lahat ng trabaho ng pulis, because you are the mayor, at inutos mo yan, and the consequences, or sometimes an incident can go right and go wrong. Protektahan ko yung pulis kasi ako ang mayor. Hindi magtrabaho yung pulis, matakot yan kung hindi mo bakapan. So lahat ng trabaho ng pulis, nung ako'y mayor, for the longest time, akin yan. So, Mr. Chair, alam niyo po ba kung ilan ang arrested sa mga drug operations at how much ang drug na na-seize nung time na yan? Ma'am, I was not notified in advance that I have to make an accounting for the arrested persons in Davao City. That is, I would not want to. That would not be a proper question. For a Mr. Chair, resource sabi person. niyo yung accomplishment report sa inyo yan. Accomplishment, yes. Accomplishment is another thing.
But you see, to ask for the number of arrests or killings, that would be a stupid question. Mr. Chair, sinabi po ninyo na aakuin nyo lahat. E di syempre may accounting din kayo, Mr. Chair. At kabisado nyo, kahit nga kabisado ninyo kung ilan ang hinuli, ilan ang pinatay, ilan. Dapat may accounting kayo, Mr. Chair. And I believe, Mr. Chair, noong 2017, correct me if I'm wrong, may President's Accomplishment Report kayo, Yes, Mr. ma'am. Chair. Tanungin kita, where were you the other day at 4 o'clock in the afternoon? Point of order, Mr. Chair. Yan nga sinabi ko. Yes, may I remind our resource person, Mr. President, maaari po ay wag po, iwasan po natin magtanong sa ating po mga membro. Please answer the questions lamang po at refrain from asking questions to the members of Congress. Yan po ang nakasaad sa ating rules. Please continue, Congresswoman Brosas. Thank you, Mr. Chair. I'm sure alam po yan, no, ng former President kasi siya ay naging miyembro din ng Kongreso, Mr. Chair. Yes. Yes, Mr. Chair, 2017 President Accomplishment Report meron, sinabi nyo rin naman. Ngayon, Mr. Chair, kung ganon, handang mag-cooperate ba ang dating Pangulo sa lahat ng investigations na gagawin, Mr. Chair? All investigations. What do you mean by lahat? How many investigations do you think that I have to participate? Point of order again, Mr. Chair. That's a 1 minute suspension. walang pre. Hearing is resumed. Again, let me remind our resource person as well as our members that please refrain for the resource person refrain from asking questions to the members. Please limit your reply to the questions being asked. At sa atin naman po mga members, please go straight to the point. Ask the resource person the question that you wish to be answered. Direkta, para ho hindi tayo magtagal. Mr. Chair, Yes, you have, Congresswoman Brosas, you have 4 more minutes. Mr. Chair, may I interrupt? I am asking the... Is this related, Mr. President? Yes, to the it is question? related. I am asking yung nagtatanong to lay the predicate first Okay, before, sige po. para hindi tayo mawala. Sige po. Congresswoman Brosas, I hope you can consider the opinion of the resource person by laying the predicate before you ask the question directly to the former president. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, siguro, tatanong ko na lang diretso, Mr. Chair. Yung former president ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? Kaugnay dito? ICC, ma'am. I'm asking the ICC to hurry up, and if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal, ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na magpunta na sila dito bukas, umpisahan na nilang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Mr. Chair, balikan ko lang yung isa ko pang tanong, Mr. Chair. Ito sa Senate hearing dito, Mr. Chair. Sinabi ni former President Duterte, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan ang instruction ko. End of quote. And the only way na hindi kayo makulong and to justify the killing is bigyan mo talaga ng panahon na lumaban.
Tama po ba? Yan ang sinabi ninyo. Yes, because that would be justified kung lumaban. Yan, kasunod pa lang po yung Ang question ko. utos ko- Ang question ko po ay, bakit nyo ine-encourage yung kriminal na lumaban? Para medyo maminus-minus ang problema sa syudad ko. Kung may kriminal dito na 50, kung mapatay ninyo yung 30, di 20 na lang, hindi na masyado problema dyan sa akin. Ibig sabihin, Mr. Chair, hindi mapaparusahan ang nakagawa ng krimen in self-defense. Hindi man sadya. Kasi alam naman trabaho ng police, ma'am. The policeman should know when to kill and when to injure. Hindi naman kailangan sabihin na. May elements naman ng self-defense. Alam niyo yon, Mr. Chair. Not self-defense, man. Performance of duty. Performance of duty, but And elements of connected with self-defense. that performance of duty is self-defense. So, Mr. Chair, ano-ano yon? Ang what? Elements of self-defense, Mr. Chair. Self-defense is when you defend yourself to avoid injury, serious, or you die. That is applicable also to a policeman who is performing his duty, because the policeman has to confront, ang civilian has to iwasan. But a policeman, a law officer, if you are a law officer, you have to confront the criminal. Ang sanabi ko sa kanila, huwag kang pumunta dito sa akin pisina na may sugat ka, sipain kita, patayin mo. Bakit ikaw ang may sugat? Wala akong my language is brutal and raw for criminals. Wala akong pasensya, ma'am. I've been a prosecutor for 9 years. Talagang sinabi ko, pag hindi na mahinto yan, patayin mo na yan. Huwag mo nang pabalikin niya dito sa opisina ko. Thank you, really Mr. want Chair. to know the truth. Ganon. Last two questions, Congresswoman Rosas. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, gusto ko lang sabihin na sa elements of self-defense, first, dapat unlawful aggression. Second, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel it. And third, lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Mr. Chair, now I would like to direct my question to sa victims po, si Christina siguro at si Lori or si Mary Ann, Mr. Chair. Ano po yung sirkumstansya or kalagayan ng mga nangyari sa pagkapatay ng inyong mga mahal sa buhay, Mr. Chair? Hanggang ngayon po, mahirap pa rin po sa kalooban namin. Ang mahirap lang dun kasi yung mahirap ka na tapos may mga pinagdadaanan ka pa po na ganito na hindi basta-basta na nahihimpasan ng kumbaga araw-araw, puro sakit ng loob, dasal, kung ano ba yung pinaglalaban namin ito. Salamat po. Mr. Chair, tatanong ko lang, ang susundan ko lang yung tanong ko. Ang tanong ko kasi ay, nagkaroon ba ng self-defense? Parang ganyan di ba? Ang Nanlaban. nangyari. Nanlaban ba yung Yun po inyong... ang sinabi nila sa akin na nagkamotor po yung bata na wala namang motor na hindi marunong magmotor. Yung pong nanlaban, yun po yung sinabi nila sa akin na nakipag-anuhan po daw ng baril. Pero ano ang nalaman ninyo sa investigasyon? Laban ba? Well, Meron bang unlawful aggression? Meron bang reasonable necessity para i-employ or i-prevent or i-repel yun? Meron bang lack of sufficient provocation mula sa parte ng tao na dinidepensahan yung sarili niya? Sa lahat po ng mga nalaman ko po, dahil wala na rin naman akong ganun kaalaman ng ganyan po, lahat po yun gawa-gawang kwento po at wala rin pong napakitang ebidensya na nagsasabi ng katotohanan na nanlaban po yung bata. Si Nanay Lori siguro.
Sa party po ng aking mga anak na dalawa, nawala po kasi sila ng May 11, tapos nalaman na lang po namin May 12 na natagpuan sila dun sa isang lugar sa Quezon City na patay na sila. Kaya kumbaga, doon sa balita, yun yung napanood ng anak ko na sabi nga daw ay police operation. Pinaghahabol daw sila ng mga pulis hanggang sa nahuli sila at pinagbabarel. Yun po, kasi kukuha lang naman ng lisensya itong kuya, si Crisanto, kasi isa po siyang security guard. Kumuha lang siya ng lisensya noong May 11, pero hindi na ho siya nakabalik. Tapos kinabukasan ho, yun na, napanood na siya sa isang news sa TV na yun nga, natagpuan na sila na patay na. Tapos yun, pinaghahanap na po namin. Si Nanay Mary Ann. Yung time po nung pinas lang yung mag-ama ko, sa totoo lang, planado po ng mga pulis yun, na pumatay po sila. Ang hinahanap po nila, hindi po yung mag-ama ko, yung yung kapatid ng asawa ko. Nasa police report po nun. Halos planado po nila, nandyan na po yung soko, andyan na yung punerarya, na halos sa amin bilang mahihirap, wala kaming magawa. Halos talagang yung ginawa ng mga opisyal ng mga kapulisan na imbis na magtiwala kami, nawalan kami ng tiwala. Halos sa tingin po namin parang mga na po sila. Hindi na po nila ginagampanan yung mga obligasyon nila bilang mga pulis. Kaya yung time na yon, hindi po makatawo yung ginawa nila sa aming mga mahihirap. So sa tingin niyo po hindi nanlaban? Hindi po. Sa liit po ng bahay po namin, halos 3x3 lang po yung bahay namin. Kwarto lang po. Wala pong mga barilang mag-ama ko. Halos nakalood na po yung mag-ama ko nung time na yun. Paulit-ulit po kami nagmamakaawa. Pero pinas lang pa rin po yung mag-ama ko. Thank you, Mr. Chair. That would be all. Thank you. Lumalabas doon na may mga excesses talaga at mga violations na naganap, Mr. Chair. Mr. Chair, thank you, Mr. Chair. And siguro, Mr. Chair, for the next round of interpellations, pwede pong palista ulit. Maraming salamat, Yes, Mr. opo. Chair. Meron po tayong second round. So, ngayon po, ang susunod po na magtatanong ay si Congressman Dan Fernandez. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chairman. Magandang umaga po, Mr. President, at sa lahat po ng mga resource persons who are here today. Magandang umaga po. Mr. Chairman, Mr. President, sa inyo pong campaign promise, nasabi na po natin na 6 na buwan po yung ating pong pangako, pero umabot po ito ng 6 na taon. At dito po sa 6 na taon na to ay naganap ito pong mga allegation of the extrajudicial killing. Sa isang press con po na napanood ko po ay nabanggit niyo po yung reward system na binabanggit niyo po yung 3 milyon para